ko ngayon, napatunayan ko na ang Panginoon ay aking tagapagligtas. Thank you po. Magaling na po ako. Lamig lang yan. Nalamigan ka lang. Sino pa po? Kasi, Ate Vilma, lagi nandito na. Present lagi. Meron po yan. Yung huling attend ko po dito nung last Wednesday ba yun? Nag-pray tayo yung groupings. Sinabi ko po na prayers po para sa ito po. Praise the Lord. Yung mga po niya, laboratory, puro negative na po. Kaya purihin po yung Diyos, yun lang po yung Diyos. Tsaka po yung share ko po yung sa Mateo 21:22, kung ano man po ang yung hilingin sa yung pagdarasal na may kalakip na pananampalataya, yung pagtitiwala talagang ibibigay ng Lord. At saka yung isa o dalawa na nagkakatipon-tipon na panalangin, talagang natutupad po talaga. Kaya yun, yung malaking pasasalamat ko po sa Panginoong Jesus. Ano pa ho? Meron pa po? Nasinami. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos at pinupuri ko kami. Kasi, yung ako ko na may sa oro, magaling na siya, nag-aaral na, magaling na rin nag-aaral. Pero ang sabi ng doktor, inborn daw yun. Yun ang inborn. Oo, inborn daw yun. Pero, magpasalamat pa rin ako kasi sabi ng anak ko, huwag ka na mag-alala na. Binigyan pa rin ng gamot ng doktor. Kaya ano ng gamot. Kasi inborn daw yun, sabi niya. Sabi ko, paano niya nakuha yun? Ako nag-aano. Pero sabi ko, at alam ng Panginoon Diyos na yun kung ano yun. Maraming salamat ako. Pinupuli ko yun. Secret na naman. Sa ulo, pastor, may cancer. Cancer ba yun? Pero sabi ng doktor nga, inborn daw yun. Baby pa lang na pinanganak, mayroon na yun. Sige po, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Laging may bago sa ating Panginoon. Hindi siya nagbabago, pero laging may bago. Sige po, kung mayroon tayong gusto ibigay sa gawain ng Panginoon, ipaikat na natin. Hindi ako nito dito. Sige po, ipanalangin natin itong mga ito po nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa kakayahan na kami po ay meron, Panginoon, para makapag-abot, makapagbigay sa gawain ng Panginoon. It's small amount to Lord God, pero ito po yung aming bukas sa aming mga puso at dalangin namin na malagot po kayo, Lord God. Sabi mo kasi yung salita, minamahal mo yung mga nagbibigay, Panginoon, na bukas sa kanilang mga puso. Masaya na nagbibigay. Nawa, dalangin ko po na hindi na kami matutong magbigay sa gawain mo, kundi sa mga tao din na nangangailangan, Panginoon. Sa tao sa labas, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Ganun pa man, Lord God, multiply niyo po itong mga counting amount na ito, Panginoon, para sa glory mo, God. Hindi kami after, Panginoon, sa numbers, Panginoon. After kami sa kadakilaan mo, Panginoon. Higit na masusurpass, Panginoon, ano man yung tinitingnan namin natural sa aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw din ang Diyos na aming patuloy na sasambay na paglilingkuran. Sa aming mong pag-aaral ngayong gabi, nagpapakumbaba po kami at humihingi ng patnubay
at karunungan sa banal na Espiritu na maintindihan namin kung ano sinasabi ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na maitagong iyong lingkod sa iyong likuran at kung ano yung mensahe mo, yun lamang po yung maipahayag ko. Ito po kami samantalan sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. So, ngayong gabi po, very interesting yung topic natin. Wala akong maisip na title, pero ayan yun na. Kasi sa material yan din yung Tagalog nun eh. So, sabi diyan, wala pong bisa ang panalangin kung walang pagmamahalan. No? Naniniwala po ba kayo dyan? Ang panalangin daw natin wala yung bisa kung wala tayong pagmamahalan sa isa't isa at sa iba, no? O sa Diyos. Ibig sabihin po, mahalagang kasangkapan pala sa pananalangin yung pag-ibig, ano? Yung pagmamahalan. So, may Bible po kayo? Ni-encourage ko po magdala tayo ng Bible kapag may gawain tayo. May pagbukas po kayo sa aklat ng Gawa, chapter 2. So, wala naman pong Bible, nailagay ko naman. Ayan. Pero mas maganda pag sa Bible nagbabasa natin. Kasi madalas type po kami sa type po kami sa mga verse tapos sinusulat nyo lang yung verse. Mali-mali pala yung nailagay namin. No? So, sabi po ng Gawa chapter 2 verse 42 to 47, medyo mahaba itong babasahin natin. Meron akong 4 na verse dito. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Next po. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Yan. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-ari at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang mga ngailangan. Ayun pa. Araw-araw, verse 46, sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kaya ako po recommended na may Bible tayo kasi mas maintindihan natin pag binabasa natin siya ng dikit-dikit kaysa naka-PowerPoint. Hindi natin maintindihan ito. No? Pero ganun pa man po, ipapaliwanag ko na lang. So yan po yung tagpo sa Gawa, kung saan may kita natin dyan yung mga mananampalataya po ng Panginoong Jesucristo. Ay nagtatrabaho sila, o nagbebenta sila ng kanilang mga ari-arian, tapos yung kanilang mga pinagbentahan, binibigay nila sa kanilang kapwa kapatid. No, mananampalataya. Para bang nagtatrabaho ka para sa kanila. Parang ganun. Ambag-ambag sila. Wala silang parte-parte. Wala silang kanya-kanya. So, sabi po dito, hindi maaring maging makapangyarihan ang isang panalangin kung hindi daw totoo ang ating pag-ibig sa isa't isa. No? Ulitin ko po, hindi maaring maging makapangyarihan ang isang panalangin kung hindi totoo ang pag-ibig natin sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa gitna ng mga pusong nagkakaisa, nagsasakripisyo at nagmamahalan sa katotohanan. Last Saturday na ririnig ko yung topic niya sa Bible study about fellowship, tama? Yung memory verse niya na nyo? Fellowship, about fellowship yung topic niya po last Saturday. Kamusta naman po? After nun, kamusta? Meron po ba tayong mga kapatid na mas lalo nating minahal? O mas lalo tayong tumabang? Mas lalo tayong nainis? No? Marami po sa atin yung marunong magluto, lalo na karamihan po sa atin dito mga nanay. Kapag tayo po ay nagluluto ng hiwa-hiwalay, anong i-expect nating lasa nun? No, halimbawa, nagpakbet ka. Tapos, inuuna mo pakuluan yung kalabasa. Tapos, hiwalay yung okra, hiwalay yung sibuyas, luya. May luya ba yung pakbet? Wala pala. Bagoong, hiwalay. No? Anong lasa nun, no? Walang lasa yun, no? So, ganun din po na itinuturo sa atin ng Biblia na tayo po ay katawan ni Kristo at siya po ang ating ulo. Siya yung head. Pag tayo po ay hiwa-hiwalay, nagkakanya-kanya, wala rin tayong lasa, wala rin tayong effect, no? Wala ring bunga yung ating pong pagiging isang pamilya. So, kagaya po ng isang katawan, sila po ay kumikilos sa isang rhythm. Kung ano yung dinidikta ng ulo, yun yung ikikilos ng katawan. For example, kinagat ka ng langgam dito. Nagtatampo si kamay kay balat. No?
Ayaw niyang kamutin. No? Kawawa naman si Balat. No? Kasi nagkatampuhan. Naging malala yung sitwasyon. So, punta tayo sa una nating punto. Sabi ho rito, may verse ba dyan? Ayun, sige, basahin muna natin yung susunod na verse. Ayan po, isulat nyo na lang po pala. Ayan yung 4 na verses na sinasabi. Hindi ko na sinulat kasi ang haba niyan. So, check nyo na lang po sa bahay. Puro Acts naman po, yung kakaiba lang ng chapter. Chapter 2 yung kanina, tapos 4 and 5. About po yan sa kung paano nagkakaisa yung mga mananampalataya dati. Tsaka kung ano yung resulta ng kanilang pagkakaisa o pagmamahalan. Bayin niyo po pag tapos na. Ayan. Yan, mga verses na yan. So, punta po tayo sa unang point. Sabi ho dito, ang Diyos ay kumikilos ng may kapangyarihan kapag tunay tayo nagmamahalan. Ang Diyos ay kumikilos ng may kapangyarihan kapag tunay tayo nagmamahalan sa isa't isa. Yung mga unang Kristiyano po, itong mga Kristiyano sa gawa, sa Acts, hindi po sila nagtagumpay dahil magagaling sila o dahil sila ay advance yung kanilang sistema. Hindi po. Nagtatagumpay sila sa kanilang mga ginagawa o paglilingkod sa Panginoon dahil lumalakad sila sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 4 verse 32, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni naman na sarili niya ang kanyang ari-arian kundi para sa lahat. Ganda nung Taglay ang nakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at mas masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Verse 33. Ayun, 34. Walang kinakapo sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan. May binasa tayo kanina sa Acts chapter 2, verse 43 ata yun o 42. Na sinasabi po doon yung about sa balikan mo natin. Acts chapter 2. Sige, next pa. Yung sa yung sinadala yung Bible ko. Wala, hindi ko nalagay. Hindi, iba po yung yung verse doon yung yung parang may binuhos na kapangyarihan ng Panginoon dahil dun sa kanilang pagkakaisa. Ha? 43 ba? Ayan, mali-mali yung lagay ko. Hindi ko nadala yung Bible ko. Papadala ng Bible, tapos di dinala yung Bible, no? So, ayun po. Balik po tayo. Nagtatagumpay po yung mga early Christian dati dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At pag sinabi mong kapangyarihan ng Diyos sa Acts, tinutukoy po dito yung banal na spirito. Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi po ng Panginoon doon, pag akyat ko, pababa sa inyo ang banal na spirito, at kayo magiging saksi ko. Yun sinasabi ng Panginoon doon. At nung tumanggap sila ng banal na spirito, nagkaroon po ng bunga. Sino yung sa ulado dito yung bunga ng banal na spirito? Diba? Ilan yun? Ilan yung bunga ng spirito? Siya, very good. At isa po din yung love o yung pag-ibig. No? So, bilang tumanggap po ng banal na spirito, tayo kiniklaim natin na tumanggap tayo sa banal na spirito, dapat nagbubunga sa atin yung pag-ibig. At base dun sa binasa natin, binuhos sa kanila yung pabor ng Diyos o yung empowerment ng Panginoon. So, kung titingnan natin, tinanggap nila ang banal na spirito. Pagkatanggap nila sa banal na spirito, nagbunga sila ng pag-ibig sa isa't isa, no? Nagmahalan sila. Sumunod po, ibinuhos ng Diyos yung pabor sa kanila at lahat ng kanilang ginagawa na po-prosper, na pagpapala. Dahil sa kanilang pagmamahalan, no? Sa kanilang pag-ibig. Kumbaga sa salita natin na sumakses ka. No? Naiintindihan niyo po yung pinag-aaralan natin. So yung pag-ibig po dito na tinuturo sa atin, hindi siya sentimental na pagmamahal. Ito po ay sacrificial, inconvenient, and costly love. Ayan, sa chapter 4, verse 34, binasa natin kanina,
Sabi doon, nagtatrabaho sila para sa isa't isa. Yung pinagbentahan nila, binibigay nila sa kanilang kapwa mananampalataya. Kaya ba natin yun? No? Parang sinanay, no, pag nagtinda, yung buong tinda niya, ibibigay niya dito sa atin, no? Siyempre, kayo din, may ambag din dapat, no? No? Kaya ba natin yung ganong klaseng? Ganyan sila eh. Kaya sabi nga dyan, no, walang kinakapos sa kanila. Sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa at bahay, no? At ang pinagbilhan, ibinibigay nila sa kapwa nila mananampalataya. So, willingly po yan nila ginagawa. No? Binibigay nila yung kanilang oras, yung kanilang tahanan, yung kanilang ari-arian. Well, ang pagbibigay po nila ay hindi para maging hayaha yung buhay ng kanilang kapatid, kundi para i-sustain yung pangangailangan ng isang iglesia. May kabuluhan po yung ating pagbibigay kapag yung binibigyan natin is kumikilos din. Nagigas niyo po? No? Mahirap pong tulungan yung taong tamad o yung taong nag-iinantay lang na tumanggap. No? Dapat marunong din tayong kumilos, marunong tayong magsikap. Meron din dapat tayong ginagawa, hindi tayo puro tanggap na lang. No? At sa mga nagbibigay din po, kapag tayo nagbibigay ng tulong sa ating kapatid, dapat pinag-iisipan natin. Ang tunay na pag-ibig po, pinag-iisipan. Hindi laging binibigyan. And then, one of the ways po para ipakita yung pag-ibig natin sa ating kapatid is yung correction o constructive criticism, tinatawag. Nabanggit po ni John MacArthur na itatagalog ko na lang. Sabi niya, tunay na pag-ibig kapag kaya mong i-correct yung kapatid mo. Kahit alam mong ma-offend siya sa sasabihin mo. Kaysa hayaan mo siya mapunta sa impyerno. For example, yung kapatid mo ay namumuhay sa pagkakasala. Bilang isang mananampalataya, bilang pag-ibig, hindi mo pwedeng konsintihin kung ano yung ginagawa niya. Sasabihin mo sa kanya kung ano yung ginagawa niya, at kung ano yung kainat na ng ginagawa niya, kahit ma-offend siya sa'yo, kahit magalit siya sa'yo. Dahil yung po ay isang form ng pag-ibig. Kaysa hayaan mo siyang mamuhay, ginagawa yung bagay na yun, at the end, mapupunta siya ng impyerno. Hindi pag-ibig yan. So, sa pag-ibig, hindi tayo laging bigay ng bigay. Kasama po dito yung correction sa ating kapatid. Ang Diyos po ay kumikilos kung saan may pagkakaisa. At yung word po na ginamit sa pagkakaisa po doon, sa verse 42, is yung Greek word na koinonia. No? Ang ibig sabihin po is fellowship, partnership, communion, at sharing. May fellowship ba tayo dito sa church natin? O plastikan lang yung pagsasama natin? Mapeking ngitian? Totoo ba? Masasabi man natin totoo yung pagmamahala natin sa isa't isa. Amen. So, purihin ang Panginoon kung totoo, na nakikita ng Diyos sa mga puso natin. Meron ba mga magkakaaway dito? Marami? O, sana wala po, no? Pero alam niyo po, hindi naman yun mawawala. Meron tayong kaskasan talaga. Merong hindi pagkakasundo. Pero, ang importante po dun sa dulo, nakakaayos po tayo. Sabi ng unang 1, chapter 4, verse 20, hindi pwedeng, ayan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanya nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So, nakalulugod po ang Diyos pag meron tayong pagkakaisa. Kung may nakikita ka sa kapatid mo na dapat itama, no? Sabihin mo. Pero syempre, dapat motivated ka ng love, hindi pa dahil naiinis ka kaya sasabihin mo. Sa lahat po ng ating gagawin, dapat motivated tayo ng love. Pangalawang punto po. Ayan, ipinagdarasal natin yung mga mas malapit sa ating puso. Sa mga magulang po dito, kapag kayong anak nyo may sakit, tapos pinag-pray mo, di ba may luha, umiiyak ka. Bakit po? Bakit? Kasi mahal mo yun eh. Anak mo yun eh. Di ba? Now, paano ngayon natin ipapanalangin? O paano natin ipagdarasal yung kapatid natin na hindi naman natin kinakausap? Yung kapatid na hindi naman natin pinapansin, paano may ipagpipray yan sa Panginoon? Paano may iluluha yan sa Panginoon? Ibig sabihin mababaw yung pagmamahalan.
Mababaw yung pag-ibig. Pinagpipray mo yung pamilya niya, ng kapatid mo na yan, pero ikaw din yung chumichismis sa kanya. No? Hindi po tayo aware sa pinagdadaanan ng mga kapatid natin dito kasi hindi naman tayo nag-uusap-usap. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging isang relihiyon, kundi maging isang relasyon, una sa Diyos, magkaroon ng relasyon una sa Diyos, pangalawa, sa isa't isa. Yan po yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Tapos, ano yung sunod po doon? Love your enemy or love your neighbors as you love yourselves. No? Meron pang isang verse sa Bible na sinabi na ituring mo na masigit yung kapatid mo kaysa sa sarili. Masipagpalagay mo palagi. So, tingnan natin yung katabi natin. Tingnan mo. Kahit hindi mo katabi, tingnan mo. No? Lahat po tayo nandito. Alam po ba natin yung pinagdadaanan ng bawat isa? O may pakiba tayo sa kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa? Kung wala po, hindi pa uli ang lahat. May tinuturo sa atin o may kinakorek sa atin ang Panginoon. No? Paano natin ipagdarasal yung kapatid natin ng mas malalim kung mababaw yung ating pag-ibig sa Kanya? So, yan po yung pangalawang punto. Pangatlo na po tayo. Nag-overtime ako eh. Ayan, kung mababa. Ay, sabi ko. Ayan. Kung mababa ang relasyon natin sa isa't isa, mababaw din ang panalangin natin para sa kanila. Totoo naman po. Kung mababa ang relasyon natin sa isa't isa, o selective lang tayo dito, mababaw din ang panalangin natin para sa bawat isa. Pangatlo po, kailangan natin maging intentional. Kailangan nating bumuo ng relasyong maka-Diyos. Kailangan nating bumuo ng relasyong maka-Diyos. We need to be intentional. Sabi po ng dito sa material na pinagkuhaan ko, sabi dito, your prayer meetings will only be dynamic if you eat meals in one another's home. Di ko alam kung tama yung grammar. Parang may mali. Your prayer meetings will only be dynamic if you eat meals in one another's home. Pagka kumakain tayo sa bahay-bahay natin. Well, sa sitwasyon natin ngayon, parang-barang yung mga bahay natin, pagkaliit-liit. No? Pagpasok mo, face-to-face na kayo ng hindi tayo makakakain sa iba't ibang bahay. Pwede naman tayo kumain dito, no? Fellowship. Mamaya, fellowship tayo mamaya. No? Isa po sa nililook forward kong araw sa isang linggo is yung Sabado at Linggo. No, tanongin niyo kung bakit. Kasi meron tayong fellowship palagi. No? Lalo na yung sa leadership, yung mga kasama namin sa leadership. No? Meron kaming fellowship pagka Sabado, buong araw hanggang Linggo. Yung pagsasalo-salo sa hapag. Pati yung overnight prayer natin kung sinong mga nakapunta dati. Pag overnight prayer, may kainan yan dyan pagtapos. No? Kaya gusto din namin lagi nakala Kuya Henner eh. Kasi iba yung fellowship pag nandun kami sa bahay nila Kuya Henner. At sa mga ganun pong senaryo, pag ginagawa po natin yung mga ganung bagay, lumalaki yung pag-ibig natin sa bawat isa. No? Mas lalong lumalalim yung pagmamahala na sa isa't isa. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa fellowship. Parang you feel connected sa isa't isa. Sa pamilya din po ganun eh. Kaya sabay-sabay kumakain ng pamilya. Kasi mas nagiging solid yung pagmamahal ng isang pamilya kapag sabay-sabay kumakain. No? Iba yung fellowship nyo doon. At aminin ko po sa inyo, totoo yung sinabi ni Pastor na dahil sa mga inasal, kaya ako na born again. Although hindi siya literal, hindi literal na dahil talaga doon na born again ako. Pero malaking impact yan sa akin. Kasi first time ko yun. Hindi naman kami kumakain nun dati. Jollibee ba tayo na dati? Di ba hindi? Hindi eh. Talagang hindi namin naranasan din yun. Nakapag-Jollibee pero paunti-unti. Pero yung mga inasal, talagang tuwan-tuwa ako nung araw na yun. Linggo-linggo pa yun. So first time ko po yun. No? Only rice yun. Doon sa may domestic. First time ko po naranasan yun at nakita ko po doon naging intentional si Pastor. Hindi lang sa akin, kundi doon sa mga kasama ko. No? To have a relationship sa amin na mga kasama ko noon. At yun po yung isa sa mga bagay na gusto din namin i-apply ngayon sa mga youth, sa mga kabataan. Kaya every Bible study may yan. May kainan yan sa labas, mapapansin niya sila. No? Kada group.
Sila Kuya Iner din po dati kapag may Bible study sa amin dati. Meron yung pamerienda pagkatapos. Kahit ka pastor, meron naman, di ba? May pakape, ganyan. Kuya Angelo, talagang ilalabas pa kami niyan. Sarap dati. Kaya nagpatuloy kami. Pero yun nga po. Sa pagkain, no? Hindi lang po sa pagkain, sa fellowship. No? Kaya mas lumalim din yung relasyon namin sa bawat isa. So, dati, kagaya nung dati yung dun sa Yagit, pag may ginagawa si Kuya Iner sa church, sisilip lang ako. Maya-maya, pagkatapos na sila, magpauwi na sila, maglulok po na yan sila, sasama kami. No? Naging intentional sila, Pastor, yung mga leader namin dati, na magkaroon ng relasyon sa amin. Kaya ngayon, syempre, ito yung bunga. No? Tayo din po, kailangan maging intentional din tayo, magkaroon ng relasyon sa isa't isa. Although magkakaiba tayo ng gap, ng edad, isa lang po yung dugo na tumubos sa atin. Tayo po isang pamilya, dapat lagi tayong nagmamahalan. No? Amen po? Na maging intentional po tayo. Pagka Sunday, wag lang tayo nung kain ng kain, no? Mag-ano tayo, i-take natin yung opportunity na yun para makipag-fellowship sa isa't isa. Maging intentional po tayo. Nakain. Sige, puro kakain. Sabi po, binabanggit ko po ito hindi para itaas din yung bangko nila, Pastor, no? Kundi, para ipakita sa atin na yung itong mga leader natin, hindi sila yung klase ng mga leader na utos ng utos, no? Naging intentional sila. Butas nga mga bulsa niyan dati sa amin. Nasa atin pala, no? Gustong ituro po sa atin ng Panginoon kung ano yung degree ng pag-ibig o ng pagmamahal ng isang nagmamahal din sa Diyos sa kanyang kapwa mananampalataya na dapat din natin i-apply. Naniniwala naman po ako na kaya able din sila Ma'am Marina, Kuya Iner, Pastor, magbigay ng ganun sa atin dahil sila din mismo po ay nakaranas din ng ganong pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo na hindi sila talaga pinagkulang. No? So, tayo po tinatawag tayo hindi para maging audience ng simbahan. Tinatawag tayo para maging isang pamilya. Sana po ito na yung huli na mensahe na about dito, no? Na sana sa mga susunod po is tunay na tayo na nag-iibigan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Bilang pagtatapos po, ang tunay na panalangin na hindi produkto ng programa, kundi relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Sinasabi mo meron kang relasyon sa Diyos, dapat meron ka ding relasyon sa isa't isa. So tumingin tayo sa krus, doon natin makikita ang sukdulang relasyon. Ang Diyos ay lumapit, nagsakripisyo upang tayo maging bahagi ng kanyang pamilya. Ito po yung tanong na gusto ko pong iwan sa atin, sa ating groupings. Kung ganito ang pagmamahal na tinanggap natin mula sa Panginoon, paano tayo makakatanggi na ibigin ng isa't isa? Nawa po may tinuturo sa atin ang Panginoon ngayong gabi. Tayo po nga manalangin. Panginoon, bilang isang iglesia, humingi kami ng kapatawaran. Panginoon, kung kami po ay nagkulang sa pag-ibig namin sa aming kapwa, higit sa lahat sa aming kapatid. Dumating sa punto, Panginoon, na nagkasiraan kami, nagkatampuhan, nag-away-away dahil sa maliit na bagay, Panginoon. Pero salamat dahil muli mo kami pinagbubuklod at tinuturuan, Panginoon, na dapat naming mahalin ang bawat isa. Magkakaiba man kami, Panginoon, ang pinanggalingan pamilya, iisa lang ang Diyos na tumubos sa amin, isang Diyos na nagmahal sa amin. At yung pag-ibig na yun, Panginoon, dapat nagdadrive sa amin, Panginoon, para mahalin din namin yung aming kapwa. Lord, kung hindi namin kayang mahalin yung kapatid namin dito sa iglesia, paano namin mamahalin yung mga tao sa labas, Lord? Paano namin mamahalin yung mga tao gumagawa ng hindi tama, Panginoon? Paano namin mamahalin yung mga tao against sa amin, Lord God? Kung yung mga kapatid namin, yung konting ano lang, Lord, nagagalit na kami, nag-aaway na kami. Pag-isahin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, na maglingkod lamang sa iyo. Maging banal, Panginoon. Maging matuwid sa aming pamumuhay, Lord God. At Lord God, I pray, Panginoon, na pag-ibig mo na tumigil sa krus ng Kalbaryo mo siyang pumalibot sa amin sa gabing ito. Sa ganun paglabas namin hanggang sa masusunod na araw, na kami makikita-kita
kami ay driven ng love sa bawat isa. Lord God, I pray din, Panginoon, bigyan niyo kami ng burden sa aming mga puso na ipanalangin palagi ang mga kapatid namin, Panginoon. Hindi man namin alam ang aming pinagdadaanan ng bawat isa. Meron kaming Diyos sa aming malalapitan at kasama kami ng kapatid namin na dadalhin itong mga panalangin ito sa iyong paanan. Pag-isahin niyo po ang iglesyang ito, Panginoon. Ito po ang aming samutalan sa tayo, pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong prayer items, ipanalangin po natin yung bawat isa. Maging open tayo sa group po natin ngayon. No? Ito lang po yung tanong na gusto kong iwan sa atin yung sa huli. Mag-reflect tayo dun sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. And then, tingnan natin kung paano naman natin siya i-apply sa ating mga kapatid. So yun lang po. Tapos kung may prayer request po kayo, ipanalangin po natin sa prayer group. Sige po, punta tayo sa mga groupings natin. Bilang tayo ng 1 to 3. At try na 1, 2, 3. 1, 2, 3 na 1 si Nanay Selly. Tapos 3 si Nanay Josie. 1 Ate Roslyn. 2 si Ate Minda. 3 si Tatay Dencio. Tapos 1 si Ate Vilma. 2 si Salvacion. Tapos 3 si Geramin. Sige po, sama-sama po yung 1, 2, and 3. Yung group 1 po kay Pastor. Group 2 kay Kuya Henner. Group 3 na po kay Mama Marie.